Let us open our Bible on Psalms 33, verse 13. Pakibasa, Charity. Praise the Lord. The Lord looketh from heaven, he beholdeth all the sons of men. Ayan. Ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit. Tinitingnan niya lahat ng mga anak ng tao. So, ibig sabihin yan, ang Panginoong Diyos ay laging nakatanaw mula sa langit dito sa lupa. Tinitingnan niya lahat ng mga tao. Regardless who you are, regardless saan ka man naroroon sa sanglibutang ito, anong isla ka man, anong syudad ka man, anong bundok ka man, anong kuweba ka man, saan ka man naroroon sa sanglibutang ito, lahat ng tao ay kanyang tinitingnan. At ano ang kanyang gusto na kukunin mula sa tao? Ay siyempre, kung sino yung magbigay kaluwalhatian sa kanya na nagbigay ng buhay. Eh di ba, kung sino yung maniniwala sa kanya na kahit hindi siya nakikita, pero nalalang ang bawat isa kung paano siya luluwalhatiin. Kaya sinusubok ng Diyos ang mga tao. Sinusubok. Ibig sabihin sinusubok, tinatry niya. Talaga bang nakakaalaala ang mga tao sa Kanya? They will recognize Him and glorify Him. Hindi mo pwedeng sabihin na anuman ang pangyayari sa mundong ito, walang kinalalaman ang Diyos. Tulad na lang ng pandemic na ito. Ang Diyos ang merong kapangyarihan sa lahat ng mga ito. Ito'y isang paalaala ng Diyos sa buong mundo. Kaya nga, worldwide ang pandemic. Meaning to say, this is a message from the Creator na nagkukonsider sa mga gawa ng mga tao, sa lahat ng mga tao sa sanglibutang ito. Basahin natin Psalms 11 verse 4. Praise the Lord. The Lord is in his holy temple. The Lord's throne is in heaven. His eyes behold, his eyelids try the children of men. Yes. Tinatry niya, sinusubok niya ang mga tao sa sanglibutang ito. Meaning to say, He is trying to discover. He is trying to seek. He is seeking. He is looking for someone na mag-glorify sa Kanya, na magsamba sa Kanya, na magpasalamat sa Kanya, na mag-serve sa Kanya. Kaso, ano ang nangyari nung tinunghawan niya ang mundo noong unang panahon sa Sodom and Gomorrah? Anong nangyari nung tinunghayan niya ang mundo sa panahon ni Noah? Ano ang maalaala natin sa mga gawa ng mga tao? Hindi nila hinanap ang Panginoong Diyos. Hindi nila pinakinggan ang lingkod ng Diyos. Kaya sa ngayon, habang ang Ebanghelyo ay nababahagi sa buong sanglibutang ito, ito yung isang hinahanap ng Diyos kung sino talaga ang maniniwala at susunod dyan sa Kanya. Bakit? Basahin natin anong sinabi sa Psalms 14, verse 2. Praise the Lord. The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. Yan. Yan ang kanyang purpose. Bakit niya tinitingnan ang bawat tao? God looked upon the earth and behold, it was corrupt. For all flesh had corrupted his way upon the earth. Grabe ang kasamaan. Ang nakita ng ating Panginoong Diyos.
Kaya sinabi diyan, God looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. Meron kayang makaalaala sa Diyos. Meron kayang hahanap dyan sa ating Panginoong Diyos. Alam mo, ang anak, humahanap talaga yan ng mga magulang. Maliban may mga magulang tayo dito sa biological natin na parents, alalahanin natin meron tayong overall parent natin. Overall creator natin. Kaya ang gusto ng Diyos, merong hahanap sa Kanya. Merong makaunawa sa Kanya. Kaya kung tingnan natin ang Biblia, in every generation, meron talaga siyang servant na ginagamit. Na inuutusan niya, sinusugo niya, para maghayag kahit pa man ng kanyang pag-ibig. Maghayag ng kanyang greatness para ang mga tao kumilala dyan sa ating Panginoong Diyos. Eh kaso, ang ine-expect ng Diyos, katulad noon, na prostrated ang Diyos sa nakita niya sa mga tao. Bakit? Basa Genesis 6, verse 12. Praise the Lord. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. Yan. Yun, na-prostrated ang Diyos nung nakita niya. Puro corrupt ang lahat ng mga laman. Yung flesh, yung tao. Corrupt his way upon the earth. Di nagbigay siya ng warning. Nagsugo siya kay Noah. Noah, you build an ark because I'm going to flood the whole earth, because the imagination of every man is evil continuously, day by day, araw-araw. Ang kasamaan ng mga tao nagpapatuloy, hindi na nahihinto. At dahil dyan, lilinisin ko ang mundong ito. I will preserve the righteous people so that these righteous people will be multiplied and the wicked will be diminished. So, ibig sabihin niya, nung una pa, gusto na ng Diyos na rarami ang righteous. Nung una pa, gusto ng Diyos ang mga righteous ang mag-prevail sa buong sanglibutan ito. Kaso, after the flood, yan na naman. Nagsisimula na naman ang kasamaan ng mga tao. Naalaala nyo yung mga nangyari dito sa Biblia. Kung how they made Tower of Babel, how they made or planned to reach the heaven. Yun na yung led by Lucifer. Hindi huminto si Lucifer abutin ang trono ng Diyos. Kahit binagsak na siya dito sa lupa, gusto niya pa rin abutin ang trono ng Diyos. Gusto niya pa rin, gagawa pa rin siya. Alam mo, Lucifer never stopped yung kanyang gustong mangyari na abutin. Kaso, wala. Hindi siya magwawagi laban sa Diyos. Tingnan mo, meron ng mga tao ngayon na worshiper of Lucifer. Bakit natin nasabi na meron ng mga tao ngayon sa mundo na worshiper of Lucifer? Meron nang natatayo na mga Church of Lucifer. Tingnan yung mga imahin nila, nagpapatato na may mga sungay, nagpapatato na may mga pangil, nagdadamit ng mga weird, at nagpapakita ng mga gawa ng mga kalaswaan, gawa ng mga Sodoma and Gomorrah. So they glorify Lucifer. Yung pinaka-reverse sa kabanalan at katuwiran ng Diyos, ang kanilang ginagawa, baliktad. So ibig sabihin niya,
Huwag mong sabihin hindi nakikita ng Diyos yan. Huwag mong sabihin hindi narinig ng Diyos. Huwag mong sabihin hindi yan naiintindihan ng Diyos. Kaya, basa pa. 2 Chronicles 16 verse 9. Praise the Lord. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Herein thou hast done foolishly, therefore from henceforth thou shalt have wars. Yan. Ibig sabihin yan, sa buong sanglibutang ito, ang mata ng Panginoon, parang scanner yan eh. Kita nyo yung scanner, merong tumatakbo na ilaw. Kita mo yung photocopier, merong ilaw na tumatakbo, through and fro. Bakit? Dahil makikita niya lahat. Ang anong inilagay dyan, anong letra, anong image, anong kulay, lahat yan, scan yan, then lalabas yan sa printer kung ipiprint out mo. Ganon din ang Diyos natin, no? Gumaganon siya sa earth. The eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth. Lahat. Kaya nga, saang kuweba ka man, saang syudad ka man, saang isla ka man, saang bundok ka man, walang natatago. To show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. O, ibig sabihin yan, he is a refuge sa mga tao na nananalig sa kanya. He is their buckler. He is their shield. He is their protector. Doon sa lahat ng mga tao mananalig sa kanya. Herein thou hast done foolishly. Para doon sa mga gumagawa ng kamangmangan sa harapan ng Diyos. Therefore, from henceforth, thou shalt have wars. No peace. Sa mga tao na hindi nagluluwalhati sa Diyos. War. Gulo. Wala. Hindi maganda. Kaya, lahat ng mga pangyayari sa sanglibutang ito, nasa kamay lahat ng Diyos. Kaya, importante. This is all about awareness. Na aware dapat ang lahat ng mga tao. There is one who created the universe at siya yung nagbibigay ng resulta sa bawat gawa ng tao. Tinitingnan tayo lahat ng Diyos. Maliit ka man, malaki ka man. Masama ka man, mabuti ka man, lahat tinitingnan niya ng Diyos. Kinukonsider lahat ng Diyos. E di pipiliin na lang natin yung gagawa ng kabutihan para kabutihan din ang ating anihin sa mata ng Diyos. Kaysa pipiliin natin yung kasamaan na alam naman natin na masama at ikasasama din natin at ang Diyos nga ang nagbabayad lahat niyan. Kaya ang tinitingnan ng Diyos dito, lahat walang exempted, mabuti at masama. Bakit? Ay para alam niya kung sino yung karapat-dapat at hindi karapat-dapat. Basahin natin yan. Proverbs 15 verse 3. Praise the Lord. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. See, God is omnipresent, omniscient, omnipotent, meaning to say, omnipresent, He is in everywhere. His eyes is in every place. Omnipresent, omniscient, knowing all things. Omnipotent, all-powerful. Kaya, tinitingnan niya, masama man o mabuti man, para sa ganun alam niya anong ihahatol niya sa bawat tao sa sanglibutang ito. Kaya mapalad yung mga tao na nagising sa kanyang pagkabulag sa katotohanan, mapalad yung tao na nagkaroon ng awareness na meron palang Diyos na dapat nating hanapin, dapat nating luwalhatiin, dapat nating sambahin, dapat nating hanapin ng buong puso. Praise the Lord. Kaya walang makakatago talaga. Kahit paggagawa ka ng yung hiding place sa sanglibutang ito. Sige po, pakibasa. Jeremiah 23, Jay. Sige. Jeremiah 23:23 hanggang 24. Praise the Lord. Am I a God at hand, saith the Lord, and not a God afar off? Can any hide himself in secret places?
that I shall not see him, saith the Lord. Do not I fill heaven and earth, saith the Lord. Ayan. Hindi ba ako ang Diyos na nandyan malapit? Sabi ng Panginoon, ang Diyos hindi malayo. Meron bang nakakatago sa kanyang sarili sa mga sikretong dako na hindi ko siya nakikita? Sabi ng Panginoon, hindi baga pinuno ko ang langit at ang lupa? Sabi ng Panginoon. So, ibig sabihin yan, kabisado niya lahat. Alam niya lahat. Nakikita niya ang lahat. Walang natatago sa Panginoong Diyos. So, that's why no wonder when He judged the earth, alam niya sino yung righteous. The Lord is good and a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. So ito na yung panahon. Ito na yung moment sa buhay natin to show, na ipakita natin sa Panginoong Diyos that we seek God, that we honor Him, that we obey Him, we believe Him, we serve Him, we worship Him, we glorify Him. This is now the right time na nakilala natin siya, nagkaroon tayo ng awareness, nagising tayo, then magsikap na tayo. Huwag na tayong mawala sa kabutihan sa mata ng Diyos, sa mabuting gawa. Kasi wala naman talagang natatago. Ang Diyos kasi, sensitive. Bakit? Bawat gawa, bawat isip, bawat intensyon ng tao, yan ay tinitimbang niya. Kaya mag-ingat tayo. Basa. Proverbs 5:21. Praise the Lord. For the ways of men are before the eyes of the Lord, and He pondereth all His goings. Yes. Lahat ng ating mga daan, nasa Kanyang mga mata. At siya ay nagmuni-muni sa lahat ng ating mga gawa. So, ibig sabihin yan. Kaya, nalaala niyo yung 10 na pinagaling na lepers? Merong, inobserbahan lang sila ng Diyos. Naghihintay siya. Kailan babalik yung mga pinagaling para mag-glorify sa Diyos? Naku, isa lang bumalik. To give glory unto God, to worship the Lord, to serve God. Anong sabi? Where are the 9? Were they 10 got healed? How is it only one came to give glory to God? Di ba 10 ang napagaling na mga kitongin? Sanang 9. Bakit iisa lang ang bumalik para magluwalhati sa Diyos? So, ibig sabihin yan, God made you human, God made you whole, but He is expecting from us. Kung tayo ba ay magpasalamat sa Kanya, tayo ba ay mag-glorify sa Kanya, tayo ba ay sasamba sa Kanya. So, kaya sa buhay natin, huwag tayo magpataka, tayo magpasagad sa atong kinabuhi, kay lahat tinitimbang ng Diyos. Lahat tinitingnan ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano yung priority sa puso natin. Alam ng Diyos ano yung priority sa isip natin. Kung huli ba siya at nauna ang carnality, o una ang Diyos at hayaan na natin ang Diyos mag-provide sa lahat. Alam ng Diyos yan. Basahin natin. Job 34:21 and 22. Praise the Lord. For His eyes are upon the ways of men, and He seeth all his goings. There is no darkness, nor shadow of death, where the workers of iniquity may hide themselves. Yan. Ang kanyang mga mata nasa mga daan ng mga tao. Nakikita niya lahat ng kanilang mga gawa. Walang dilim, ni anino ng kamatayan, kung saan ang mga manggagawa ng mga iniquity makakatago sa kanilang sarili.
O ibig sabihin yan, kahit pa mag-suicide ka, kahit pa nasa dilim ka, alam ng Diyos whether you are wicked or not. Walang natatago sa Panginoong Diyos. Even you're going to close the book of your story, but God still knows what is the content of the book of your life. Ay wala nga natatago sa Kanya. Time will come that book will be opened wide and you will be judged according to that which is written therein. Ibig sabihin yan, lahat ng ating mga gawa is being recorded. Bubuksan yan pagdating ng panahon sa Judgment Day and we will be judged according to that what is written. Pag sinabing what is written, what we have done. Ano yung nagawa natin, it will be written. Then babasihan. Kaya, maiba na yung aware tayo. Pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Lagi siya nagbibigay sa atin ng paalaala. Turuan tayo. I-guide tayo. I-lead niya tayo sa tamang daan na ating tatahakin. Alam niyo, hindi nagkukulang ang Diyos ng kanyang mga counsels. Kaya nga one of His name, Counselor. Na-preach na yan dito. Kung walang counsel, where no counsel is, the people fall. But for the multitude of the counselors, there is safety. Ibig sabihin yan, God great in counsel. Takila yung kanyang mga. Hindi mo pwedeng sabihin, kaya ang mga tao masama, wala kasing counsel ang Panginoon. Kaya ang mga tao sa panahon ng Sodom and Gomorrah, hindi kasi nagbigay ang Diyos ng warning at saka counsel. Sa panahon ni Noah, wala kasing naghahayag ng righteousness. No! Meron lahat yan. Because God great in counsel. Praise the Lord. Basahin natin. Jeremiah 32 verse 19. Praise the Lord. Great in counsel and mighty in work, for thine eyes are open upon all the ways of the sons of men, to give everyone according to his ways and according to the fruit of his doings. Ayan. Kaya wala kang sisihin sa mga pangyayari sa buong sanglibutan ito, kundi ang sarili natin. How do we behave in the presence of God? Do we believe Him and submit ourselves unto Him absolutely, completely? Because that is a sign of trust and faith to God. Nag-submit ka. Kaya nga, into thine hands I commend or I commit my spirit. Where do you commit your spirit or your life? To Satan or to God? To yourself or to somebody else? Nagkakamali ang sino man. Kung saan-saan mo na kinukumit ang buhay mo, commit it unto Him who is faithful and righteous judge. Siya yung dapat natin, doon natin ibigay ang ating buhay sa Panginoon. After all, lahat will become so quick. After all, everything just automatically nandyan na lahat. Judgment na, nandyan na lahat. End of the world na, nandyan na lahat. Heaven and hell, nag-i-exist na. Di ba? Kaya nga, quick, basahin yan, last verse. Revelation 22 verse 12. Praise the Lord. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Yan. Tingnan nyo. Darating ako bigla sa madaling panahon at ang gantimpala nandito sa akin para ibigay sa bawat tao ayon sa kanyang gawa. Di ba? Mabilis lang ang takbo ng buhay ng tao. After that, it is appointed unto man wants to die. After this, the judgment. Bilis lang. Kaya wag nating sabihin, malayo pa yan, matagal pa yan. No. Jesus said, I come quickly to give every man according to his work shall be. And the reward is with me. Kaya, pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. God reminding everyone, the Lord looketh from heaven and beholdeth all the sons of men. Tinitingnan niya tayo lahat.
Kaya ayusin natin ang ating pag-glorify, ang ating pag-seek sa Kanya, ang ating pag-understand sa lahat ng Kanyang ipinakita sa atin. Hindi nagkulang ang Diyos sa Kanyang counsel, hindi nagkulang ang Diyos sa Kanyang warnings, hindi siya nagkulang. Never. Never. Walang excuse ang sino man sa sanglibutang ito. Kaya, therefore, right away and until the end, after you have received His mercy, His grace, do not receive it in vain. Huwag mong tanggapin sa walang kabuluhan. Praise the Lord. Let us stand up. Hallelujah.